Paano kung ang buong buhay mo, lahat ng desisyon mo ay nakabase lang sa kung ano ang sinabi ng iba na kalooban ng Diyos? Paano kung lumaki kang naniniwala na ang pagsunod ang sukatan ng kabutihan at ang pagtatanong ay kasalanan? Hanggang sa dumating ang araw na kahit ang mali, nagmumukha ng tama dahil yon ang itinuro sa'yo. Paano kung ang lalaking pinaniniwalaan mong nakatadhana para sa'yo ay siyang unang sisira sa lahat ng pinanghawakan mong katotohanan? At kung ang mundong kinagisnan mo ang mismong kumadena sa'yo, may karapatan ka pa bang kumawala? Ito ang kwento ni Angel, isang babaeng iniligtas, ngunit unti-unting nabilanggo sa pananampalatayang akala niya ay isang tahanan. Pero bago tayo magsimula, nais ko sanang magpasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out kay Ma'am Ana Enricoso from Taguig. I am Amiri from Albay, Maria Ellis from England, Arsenia Season, shout out din kay Jers Jen Alipio, Malin Baltar, kay Lola Vicky of Ottawa, Canada, shout out din kay Sandra Araneta from Singapore, Maxima Ragucos from Madrid, Spain, at kay Ros Santos ng Cavite. Bakit ka na naman umiiyak, Angel? Boses yun ng mama niya. Napapitlag si Angel sa sigaw na parang kidlat sa loob ng maliit nilang bahay. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos, ramdam na niya ang paninigas ng kanyang mga balikat, ang otomatikong pagyuko ng kanyang ulo, at ang pag-ipit ng mga kamay sa laylayan ng kupas niyang damit. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, pero sigurado siyang may mali na naman siyang ginawa. Sumagot ka! Anong dahilan at para kang pinapatay dyan sa kakaiyak mo? Muling sigaw ng kanyang ina. Pinilit ni Angel na pigilan ang hikbi. Alam niyang hindi dapat siya umiyak. Hindi dapat siya gumawa ng kahit anong tunog. Hindi dapat siya magbigay ng dahilan para mapansin. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang sarili. Parang kusa na lang lumalabas ang luha kahit anong pilit niyang itago. Hindi po ako umiiyak, mahina niyang sagot. Narinig niya ang mabigat na yabag papalapit. Sinungaling ka pa! Sigaw ng kanyang ina, sabay hatak sa kanyang braso. Napangiwi si Angel sa sakit. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang higpit ng hawak o ang takot na gumagapang sa dibdib niya. Hindi siya lumaban. Hindi siya kailanman lumaban. Hindi niya rin naman kasi alam kung paano. Wala ka ng ginawang tama! Dagdag pa nito. Gusto sana niyang sabihin na naglinis siya, na naghugas na siya ng mga pinggan, na hindi siya kumain para may matira pa rito, na tahimik lang siya buong araw. Pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Pasensya na po. Yun lang ang naisambit ni Angel. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Hindi niya agad naintindihan kung ano yon. Hanggang sa maramdaman niyang nasa sahig na siya. Nanlalamig ang likod ni Angel habang ang pisngi ay dumikit sa magaspang na semento. Hindi dapat siya umiyak. Hindi dapat siya kumilos. Hindi siya hihinga ng malakas. Yon ang mga bagay na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya. Gabi na nang makahanap si Angel ng pagkakataong gumapang papunta sa sulok na tinatawag niyang kanya. Hindi yun kwarto, isa lang yung maliit na espasyo sa tabi ng sirang aparador kung saan hindi siya gaanong napapansin. Doon siya umuupo, doon siya natutulog, at doon siya nagtatago. Yumuko siya at niyakap ang sarili. Masakit pa rin ang braso ni Angel. Masakit din ang tuhod niya. Pero sanay na siya. Hindi na bago ang sakit. Hindi na rin bago ang pakiramdam na parang may mali sa kanya. Iniisip niya kung bakit. Ano kaya ang mali? Bakit lagi siyang napapagalitan? Bakit parang kahit ano ang gawin niya, kulang pa rin? Hindi niya alam ang sagot. Bata pa siya, pero parang matagal na niyang tinatanong yon sa sarili. At sa bawat tanong, wala siyang makuhang kasagutan. Siguro hindi ako mabait, bulong ni Angel sa sarili.
Siguro, siguro kaya ganito. Pinikit niya ang mga mata niya at pilit inalala kung kailan siya huling niyakap. Pinikit niya ang mga mata niya at pilit inalala kung kailan siya huling niyakap. Kung kailan siya huling kinumusta. Kung kailan siya huling tinanong kung okay lang ba siya. Wala siyang maalala kahit isa. Sa isip ni Angel, normal lang siguro yon. Ganon siguro ang mga bahay. Ganon siguro ang mga magulang. Ganon siguro ang buhay para sa kanya. Pero may maliit na parte pa rin sa kanya na nagtatanong, bakit sa labas may mga batang tumatawa? Bakit may mga batang naglalaro? Bakit may mga batang may baong pagkain? Bakit sila mukhang masaya? Hinawakan niya ang tiyan niyang kumakalam na naman. Hindi siya kumain kanina. Hindi niya alam kung pwede siyang kumain. Wala naman kasing nagsabi. Kinabukasan, nagising si Angel sa tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis siyang bumangon kahit nanlalambot pa ang katawan. Marami pa siyang kailangang gawin. Mabuti na lang at may tinirang pagkain ang kanyang ama at ina sa kanya. Sa labas ng bahay, may narinig siyang mga batang tumatawa. Napalingon si Angel. Hindi niya namalayan na pahinto siya sa ginagawa niya. Sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang mga batang naglalaro. Tumatakbo, nagtatawanan at walang takot. Angel! Sigaw ng kanyang ama. Napapitlag siya ulit. Ba't ka nakatayo dyan? May ginagawa ka pa? Mabilis siyang bumalik sa ginagawa. Hindi na siya tumingin ulit sa labas. Pero dumating ang araw na parang ibang-iba sa lahat ng araw na naranasan ni Angel. Sinong kumakatok ng ganito kaaga? Sigaw ng kanyang ina habang binubuksan ng pinto. Hindi makita ni Angel ang nasa labas, pero narinig niya ang ibang boses. Hindi pamilyar, hindi galit, at hindi rin mahina. Hindi niya alam kung paano ilalarawan, pero parang hindi nakakatakot yun. Magandang umaga po. Kami po ay galing sa barangay at may kasama po kaming social worker. May nais lang po kaming kausapin tungkol sa bata dito sa bahay. Mahinahon pero malinaw na sabi ng isang lalaki. Anong bata? Wala kayong pakialam dito. Ayos kami rito. Mabilis na sagot ng kanyang ina at halatang naiirita. Napayuko si Angel. Hindi niya alam kung siya ba ang tinutukoy. Bata? Siya ba yun? Parang ang layo ng salitang yon sa kanya. Hindi niya nararamdaman na isa siyang bata. Para siyang basta nandoon lang. May natanggap po kaming report at nais lang po naming siguraduhin ang kalagayan ng bata. Sandali lang po ito at hindi naman po namin kayo aabalahin ng matagal. Dagdag ng isa pang boses ng babae. Napansin ni Angel na bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Wala kayong makikita rito, maayos ang anak ko. Lumayas na kayo. Sigaw ulit ng kanyang ina. Bahagyang napaangat ang ulo ni Angel. Anak? Yun ba siya? Hindi siya sigurado kung bakit parang kakaiba ang tunog ng salitang yon kapag naririnig niya. Pwede po ba naming makita ang bata? Sandali lang po para makumpirma lang namin na ligtas at maayos siya. Mariing sabi ng unang lalaki. Angel! Biglang sigaw ng kanyang ina. Napapitlag siya. Po? Lumapit ka rito! Bilis! Utos nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ramdam niya ang panghihina ng tuhod, pero pinilit niyang maglakad. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam kung bakit siya pinapunta. Paglapit niya sa pinto, doon niya unang nakita ang mga estranghero. Isang lalaking nakapolo, seryoso ang mukha pero hindi galit. Isang babaeng may hawak na folder, nakatingin sa kanya na parang may hinahanap. At isa pang babae, medyo mas matanda na ang mga mata ay malumanay. Siya po ba si Angel? Tanong ng babae na may folder. Oo, siya nga. Kita nyo, maayos, walang problema. Mabilis na sagot ng kanyang ina. Napatingin ang babae kay Angel ng matagal. Kumusta ka, Angel? Hindi agad sumagot si Angel. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya sanay tanungin ng ganoon.
Hindi siya sanay na may gustong makinig. Okay po, mahina niyang sagot. Sigurado ka? Pwede mo kaming sabihan kung may kailangan ka o kung may gusto kang sabihin, dagdag ng babae. Napakurap si Angel. May gusto ba siyang sabihin? May kailangan ba siya? Hindi niya alam. Parang wala at parang hindi pwede. Pwede po ba naming makausap ng mag-isa si Angel? Kahit sandali, kahit saglit lang po. Sabi ng lalaking nakapolo. Bakit pa? Wala naman kayong dapat malaman. Sagot agad ng kanyang mama. Pero nanindigan pa rin ang lalaki. Ma'am, bahagi po ito ng proseso. Kailangan lang po naming siguraduhin ang kaligtasan ng bata. Maya-maya, bigla na lang nagkagulo, lalo na nang dumating ang papa niya. Hindi niya maalala ng malinaw kung paano siya inilabas ng bahay. Parang mabilis ang lahat. May mga boses, may mga galaw, mga kamay na marahang humawak sa kanya, pero hindi masakit at hindi mahigpit. Hindi katulad ng ginagawa ng mga magulang niya sa kanya. Halika, Angel. Sasama ka muna sa amin, ha? Ligtas ka sa amin, sabi ng babae na may malumanay na mata. Napatingin siya rito. Babalik po ba ako kay na mama at papa? Hindi niya alam kung bakit niya tinanong yon. Hindi niya alam kung gusto ba niyang bumalik. Napatingin ang babae sa kanya at saglit na natahimik. May pupuntahan tayo kung saan naalagaan ka. Hindi ka masasaktan doon. Sagot nito. Tahimik na lang siyang tumango. Habang naglalakad palayo, hindi siya lumingon kahit naririnig niya pa ang boses ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil takot siyang makita ulit ang bahay. O baka ayaw na niya talagang bumalik sa isang tahanan na puro pasakit lamang ang ibinigay sa kanya. Lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan. Nanatili siya sa isang shelter kasama ng ilang bata. Pero hindi niya pa rin maintindihan ang lahat. Hanggang sa isang araw, sinama ulit siya ng mga matatanda at dala na ang mga gamit niya. Sinabi ng mga ito na may makikilala siyang pastor at pastora. Tahimik lamang ang naging biyahe. Nakaupo si Angel sa gilid, yakap ang sarili at nakatingin sa labas ng bintana. Pagdating nila sa bahay ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam, nanlaki ang mata ni Angel. Hindi dahil marangyayon, kundi dahil maayos, malinis at tahimik. May amoy ng lutong pagkain at parang ang sarap tumira doon. Halika rito, Angel, dito ka muna, sabi ng babaeng naghatid sa kanya. Lumabas ang dalawang tao mula sa loob, isang lalaki at isang babae. Parehong nakangiti ang mga ito sa kanya. Hello, Angel, sabi ng lalaki. Ako si Pastor Daniel at itong asawa ko si Pastora Miriam. Dito ka muna sa amin, Napatingin si Angel sa mga ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lumapit si Pastora Miriam ng dahan-dahan na parang ayaw siyang magulat. Gutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? May pagkain dito kung gusto mong kumain. Ang payat mo, dito hindi ka na magugutom. Palagi ka naming pakakainin ng mga masusustansyang pagkain. Napakurap si Angel. Pwede po kahit kailan ako kumain? Ngumiti si Pastora Miriam. Oo, kahit kailan mo gusto. Pero syempre, hinay-hinay lang kasi baka tumaba ka. Sa unang gabi niya roon, hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya sa malambot na kama at medyo malaki kumpara sa shelter. Pakiramdam niya pa nga ay para siyang isang prinsesa. Angel, okay ka lang ba dito sa kwarto mo? Tanong ni Pastora Miriam mula sa pintuan. Nagugustuhan mo ba? Sadya naming pinaayos to para sa'yo. Ang ganda, hindi ba? Napapitlag siya. Apo, parang kwarto po ng prinsesa, Pastora. Mahinang tumawa si Pastora Miriam. Mama Miriam na lang ang itawag mo sa akin at Papa Daniel naman sa asawa ko. Wala naman tayo sa simbahan. Bukod doon, hindi man legal pero kinupkup ka namin. Pwede mo na kaming ituring na magulang mo, Angel. Hindi ka ba makatulog? Tumango na lang siya. Hindi po ako sanay. Pumasok si Pastora Miriam
at dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Okay lang yan. Minsan kapag bago ang lugar, nahihirapan talaga. Ngayon kami nang mag-aalaga sa'yo. Gusto kong malaman mo na nandito lang kami kapag kailangan mo. Tahimik ulit na tumango si Angel. Habang nakahiga siya sa kama na hindi niya kailangang bantayan ang bawat tunog, dahan-dahan siyang pumikit at nakatulog. Wala ng takot, mga sigaw o sakit. Unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw ni Angel, pero hindi yun nangyari ng biglaan. Para yung dahan-dahang pagliwanag ng umaga. Hindi niya agad napapansin, pero maya-maya, iba na ang paligid. Angel, gising ka na ba? Halika na at sabay tayong mag-almusal. Tawag ni Pastora Miriam mula sa labas ng pinto. Napamulat si Angel at agad na umupo. Otomatikong inayos niya ang kumot, pinakinis ang kama at inayos ang buhok niyang bahagyang magulo. Pagkatapos maligo, nagbihis na rin siya ng magandang dress. Karamihan ng damit at gamit niya ay magaganda at si Pastora Miriam ang mismong pumili. Kapag sinusuot niya ang mga damit na yon, pakiramdam niya ay isa talaga siyang prinsesa. Hindi niya alam kung kailan niya natutunan. Pero pakiramdam niya, dapat maayos ang lahat bago siya lumabas. Maayos din kasi ang mga tao roon, kaya gusto niyang makibagay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nakayuko ng bahagya. Naamoy niya agad ang pagkain na bagong luto. Napahinto siya sandali sa pintuan ng kusina. Hindi sigurado kung papasok ba siya o maghihintay. Angel, halika na, umupo ka na. Sabi ni Pastor Daniel habang nakangiti. Napatingin siya rito saglit bago dahan-dahang lumapit at umupo. Maingat ang bawat galaw niya. Salamat po. Ngumiti si Pastora Miriam habang nilalagyan siya ng pagkain. Kumain ka ng mabuti. Hindi mo kailangan magtipid dito. Napatingin si Angel sa plato. Maraming pagkain yon kaya hindi niya napigilang mapangiti. Pwede po bang ubusin? Nagkatinginan sina Pastor Daniel at Pastora Miriam. Oo naman Angel, para sa'yo yan. Marahang sagot nito. Tahimik siyang tumango, pero habang kumakain, dahan-dahan pa rin. Maliit ang subo at mabagal ang nguya. Ganun kasi kumain si Pastora Miriam kaya gusto niyang gayahin. Angel, hindi mo kailangan magmadali o magtipid. Kumain ka lang ng normal, sabi ni Pastora Miriam at napapansin ang kilos niya. Napahinto si Angel. Ginagaya lang po kita kung paano ka po kumain. Biglang natawa ang pastora. Nako wag, nagda-diet lang ako. Ikaw kumain ka muna ng marami kasi ang payat mo. Napangiti naman si Pastor Daniel sabay tingin sa asawa. Mukhang alam na kung saan bubuntot palagi itong si Angel. Mukhang tinupad na ng Panginoon na magkaroon ka ng anak na babae. Muling humalakhak ang mga taong kumupkup sa kanya, kaya napangiti na lang din siya. Pagkatapos kumain, nagsimula ang mga bagay na bago para kay Angel. Mga tuntunin, aral, at mga bagay na kailangan niyang matutunan. Angel, dito sa bahay may mga bagay tayong sinusunod para maging maayos ang lahat. Hindi ito para saktan ka, kundi para matuto ka. Sabi ni Pastor Daniel habang nakaupo sila sa sala. Tahimik na nakikinig si Angel at nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. Apo. Una, mahalagang paggalang sa pagsasalita, sa pagkilos at pakikitungo sa iba. Dagdag ng pastor. Tumango siya at matamang nakinig. Ngumiti si Pastor Daniel. Pangalawa, ang disiplina. Hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil ito ang tutulong sa'yo na maging maayos ang buhay mo at mas lalong mapalapit ka sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Angel, tinuturuan ka rin namin ng pananampalataya. Kilalanin ang Diyos at matutunan mong hindi ka nag-iisa. Lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa mundo, galing sa Kanya. Sa ating Diyos na dapat nating pinaglilingkuran. Dagdag naman ni Pastora Miriam sa malumanay na boses. Napatingin si Angel dito. Diyos, narinig niya na yun dati. Pero hindi niya talaga maintindihan kung sino ba talaga ang Diyos.
Ibig sabihin mabait po ang Diyos? Paano po? Paano po ako mapapalapit sa Diyos? Tanong niya sa mga ito. Ngumiti si Pastora Miriam. Ituturo namin sa iyo ng dahan-dahan. Tahimik siyang tumango. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang gawin lahat ng tama. Maayos at maaliwalas ang buhay ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam dahil may Diyos ang mga ito. At gusto niya rin magkaroon ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niyang sundin lahat dahil kung hindi, baka mawala lahat ng pinapatamasa sa kanya ngayon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Angel sa routine ng bago niyang tahanan. Gigising, mag-aayos ng kama, aayusin ang sarili, magdadasal, kakain, matututo ng ilang gawaing bahay, mag-aaral sa paaralan kung saan siya ine-enroll ng mga ito. Sa bawat ginagawa niya, palaging sinasabi sa kanya na dapat ay may kalakip na pananampalataya at bawat bagay ay may tamang paraan. Angel, kapag nagdadasal, ilagay mo ang mga kamay mo ng ganito at pumikit ka. Kausapin mo ang Diyos ng may paggalang at katapatan, sabi ni Pastora Miriam isang umaga. Ginaya ni Angel ang posisyon ng kamay nito. Pinikit niya ang mga mata. Habang tumatagal, natutunan ni Angel ang mga tamang kilos. Angel, kapag may kausap ka, tumingin ka sa mata nila. Ipinapakita mo na nakikinig ka, sabi ni Pastor Daniel. Tumango siya kaagad. Apo, hindi pa siya sanay pero susubukan niya. Muling nagsalita si Pastor Daniel. Okay lang kung nahihirapan ka. Natututo ka pa lang pero mas madaling makakahikayat at maibibigay natin sa iba ang salita ng Diyos kung una pa lang marunong na tayong manindigan sa ating mga pinaniniwalaan. Kailangan nating ibahagi sa iba ang ating mga nalalaman tungkol sa Kanya. Ang ating buhay ay pansamantala lamang dito sa mundo. Kailangan nating magpakabuti at sumunod sa Kanya para hayaan tayong makapasok sa Kanyang paraiso. Doon, Angel, walang lungkot, walang sakit. Kaya habang nandito tayo sa mundo gamit ang pinahiram sa ating buhay, piliin nating maging tama palagi at gumawa ng mabuti. Sa isip ni Angel, malinaw ang dahilan kung bakit siya naroon. Inilagay siya ng Diyos sa buhay na yon dahil naging mabuti siya. Dahil sinunod niya ang tama. Dahil tahimik siya at hindi nagkamali. At kung gusto niyang manatili, kailangan niyang ipagpatuloy na maging mabuti at sundin ang kalooban ng Diyos. Sino pong uuwi? Tanong ni Angel. Sumagot naman si Pastora Miriam. Ang anak ko, si Joseph, kasing edad mo lang siya. Sana magkasundo kayo. Simula nang dumating si Joseph, medyo namangha siya. Sobrang mabait at parang isang prinsipe. Palagi niya itong gustong makitang umiti. Malumanay din magsalita, katulad ni Pastora Miriam. Pwede ba akong tumulong? Mahinang tanong ni Joseph isang hapon. Napatingala si Angel. Magandang hapon, Joseph. Mahina itong tumawa. Ang formal mo naman, sa pag-aayos ng libro. Pwede ba akong tumulong? Napakurap si Angel. Sige. Dahan-dahang umupo si Joseph sa tabi niya. Tahimik nitong kinuha ang ilan at sinimulang ayusin yon sa laki. Nagulat ako nang may inuwi na palang ibang bata dito, sina Mama at Papa. Sabi nito habang patuloy sa ginagawa. Napatingin si Angel dito. Oo, sila na raw ang mag-aalaga sa akin. Alam ko, sagot ni Joseph. Saglit na tumingin sa kanya bago bumalik sa mga libro. Masaya rito. Marami kang matututunan. Nakwento na rin sa akin ni Mama ang pinagdaanan mo. Siya nga pala, ang ganda ng dress mo. Nag-init ang pisngi ni Angel. Bigay ito sa akin ni Mama Miriam. Napangiti si Joseph. Maganda, bagay sa'yo. Para kang prinsesang bumababa sa hagdan. Tahimik silang nagpatuloy sa pag-aayos. Sobrang namangha si Angel na tinawag siya nitong prinsesa. Gayong prinsipe ang tingin niya rito. Lihim na lang siyang napangiti. Dinadamdam ang kakaibang damdamin na umuusbong sa kanya kahit bata pa lang. Mula noon, naging bahagi na ng araw ni Angel ang presensya ni Joseph. Pareho rin kasi sila ng school na pinapasukan.
Kailanman ay hindi niya ito tinuring na kapatid at ganoon din naman ito sa kanya. Simpleng magkababata lang sila. Kapag nagkakamali siya at minsan ay sinisermonan ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam, ito palagi ang nagtatanggol sa kanya. Kaya habang lumalaki, si Joseph talaga ang naging sandalan niya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ni Angel ay kilalang kilala siya nito. Unti-unting nagbago ang mundo ni Angel habang lumilipas ang mga taon. Hindi niya namalayan kung kailan siya tumangkad, humaba ang buhok o kailan nagsimulang maging iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Basta isang araw, napansin na lang niya na hindi na siya tinatawag na bata. Isang linggo matapos ang gawain sa simbahan, nakatayo si Angel sa gilid. Tahimik na inaayos ang kanyang bestida habang hinihintay sina Pastor Daniel at Pastora Miriam. Hindi siya sanay na makihalubilo ng matagal, kaya madalas nananatili lang siya sa tabi, nakikinig at nagmamasid. Doon niya narinig ang mahihinang tawanan mula sa ilang kababaihan na nakatingin sa kanya. "Ang ganda na ni Angel, ano? Dalaga na talaga," sabi ng isang ginang, nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Syempre naman, alaga ni na Pastor at Pastora. Bagay na bagay kay Joseph," sagot ng isa pa at bahagyang pabiro ang tono. Napakurap si Angel. Bagay sila ni Joseph? Bigla siyang namula. Hindi niya maitatanggi. May pagtingin talaga siya sa kanyang kababata. Mahirap na hindi magustuhan si Joseph. Soft, gentle, mabait, maamo ang mukha at higit sa lahat, alam ang salita ng Diyos. Napangiti na lang si Angel. "Matagal na naming napapansin yan. Parang itinadhana talaga sila," dagdag pa ng ginang nakausap. "Tama lang na lumaki kina Pastor at Pastora si Angel. Kasi sila na mismo ang humubog sa babaeng pwedeng mapangasawa ng anak nila." Napayuko si Angel at kilig na talaga sa mga naririnig. Itinadhana? Ulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tama. Sa isip ni Angel, lahat ng nangyayari sa kanya ay kalooban ng Diyos, kasi naging mabuti siya. "Angel!" tawag ni Pastora Miriam mula sa malayo. Napatingin siya agad at mabilis na lumapit. "Mama Miriam, uuwi na tayo. Hinanap ka na ni Joseph kanina," sabi nito habang nakangiti. Napakurap si Angel. "Talaga po? Bakit daw po?" Sa bahay, nadatnan niya si Joseph sa sala. Nakaupo ito at may hawak na libro. Tulad ng dati, tahimik lang ito at parang hindi nagbago kahit sila'y tumatanda na. Pero para kay Angel, may kakaiba na. Mas napapansin na niya ang mga galaw nito, ang boses at ang paraan ng pagsasalita nito. "Joseph?" Mahina niyang tawag. "Hinahanap mo raw ako?" Tumingin ito sa kanya. "Angel, oo. Kanina pa kita hinahanap. May gusto sana akong ipakita sa'yo." Lumapit si Angel at maingat ang bawat hakbang. "Ano ba yon?" Inabot ni Joseph ang isang kahon. "Mga ginagamit yan sa balat. Nang nakita ko, naalala kita. Naisip ko na magagamit mo yan." Napatingin si Angel sa kahon na may lamang iba't ibang skincare products. "Bakit? Napapangitan ka ba sa akin?" Biglang natawa si Joseph. "Of course not. Naisipan lang kita na bilhan kasi nagdadalaga ka na. But don't worry. Palagi kang maganda, Angel." Napangiti siya kaagad. "Salamat dito. Sa bagay, marami ka nga palang alam sa mga ganito." Tumango si Joseph. "Yes, dapat inaalagaan mo ang sarili mo. At maganda rin ang pananamit mo ngayon. Simple pero bagay sa'yo." Napayuko si Angel. Nararamdaman niya ang init ng pisngi. "Salamat." Mula noon, mas naging maingat si Angel sa sarili niya. Hindi na lang basta pagsunod ang iniisip niya, kundi kung paano siya nakikita, kung paano siya magsalita, gumalaw at manamit. Gusto ni Joseph na alagaan ang sarili niya kasi sign din yon na mahal niya ang buhay at katawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa isip ni Angel, hindi lang yon tungkol sa pagiging mabuti. Tungkol yon sa pagiging karapat-dapat sa tahanan.
kabutihang ibinigay sa kanya at para kay Joseph. Isang gabi, habang nagdadasal mag-isa si Angel, pumikit siya at mahigpit na pinagtagpo ang kanyang mga kamay. Panginoong Diyos, mahina niyang bulong. Salamat po sa lahat. At kung si Joseph po ay para sa akin, gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat para sa kanya. At pakiramdam ni Angel, bawat panalangin niya sa Diyos ay pinagbibigyan siya. Palagi silang hinahanap ni Joseph sa simbahan, magkasama sa gawain at sabay na tinatawag ng mga churchmates na parang isa na silang pares kahit wala pang malinaw na usapan. At sa lahat ng yun, hindi kailanman tumutol si Angel. Hindi niya naisip na tanungin kung gusto ba nito yon. Dahil sa isip niya, matagal na yung nakatakda. Matagal na yung plano, kaya't tama yon. Isang gabi matapos ang youth fellowship, tahimik na nagliligpit si Angel ng mga upuan sa gilid ng function hall. Isa-isa niya itong inaayos ng maingat. Naririnig niya ang mahihinang tawanan ng ibang kabataan sa likod niya. Pero hindi siya lumilingon. Angel! Napahinto siya nang marinig ang boses ni Joseph. Napatingin siya rito agad. Bakit, Joseph? Pwede ba kitang makausap sandali? Tahimik siyang sumunod palabas ng hall. Mahina ang hangin sa labas at halos wala ng tao sa bakuran ng simbahan. Tanging ilaw mula sa poste at mahinang ingay mula sa loob ang naririnig niya. Huminto si Joseph malapit sa puno sa gilid ng bakuran. At habang naghihintay, naramdaman ni Angel ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Angel! Tawag ni Joseph. Bakit? Huminga ito ng malalim bago muling nagsalita. Matagal ko nang pinagdarasal to at matagal ko na rin iniisip. Napahawak si Angel sa laylayan ng kanyang damit. Alam kong matagal na tayong magkasama at alam kong maraming tao ang nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa atin. Dagdag ni Joseph. Napayuko si Angel. Pasensya ka na. Ayaw mo ba? Pagsasabihan ko sila. Hindi yun. Pero hindi dahil sinasabi nila yon kaya ako nandito. Patuloy ni Joseph. Dahan-dahang napatingin si Angel sa binata. Napangiti si Joseph at hinaplos ang mukha niya. Nandito ako dahil ikaw ang gusto ko. Parang tumigil ang mundo ni Angel. Pakiramdam niya, may kung anong bumuhos sa dibdib niya. Joseph, mahina niyang sabi. Gusto kong manligaw sa'yo ng maayos. Hindi dahil inaasahan ng mga kasama natin sa simbahan. Sabi nito na labis na nagpabihag ng kanyang puso. Mahal kita, Angel. Nanlabo ang paningin ni Angel. Hindi niya namalayan na napupuno na pala ng luha ang mga mata niya. Yun na ang pinakahihintay niya. Angel, okay ka lang? Tanong ni Joseph at bahagyang nag-alala. Tumango siya agad at mahinang tumawa. Oo, masaya lang ako. Ito kasi ang pinagdasal ko. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang boses niya. Masaya siya? Sobrang saya ni Angel na malamang mahal siya ni Joseph. Naniniwala siyang yun ang plano ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit siya nailigtas noon. Yun ang dahilan kung bakit siya napunta sa bahay na yon. Lahat ay nangyari sa buhay niya para humantong sa pagkakataong yon. Mahal din kita, mahina niyang sabi. Napangiti si Joseph. Alam ko at nararamdaman ko, pero gusto ko pa rin ligawan ka kasi deserve mo yon. Hindi naging lihim ang relasyon nila. Sa katunayan, parang matagal na yung alam ng lahat bago pa man nila sabihin. Nang malaman ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam, walang galit, pagtutol o pagkabigla. Ngumiti lang si Pastora Miriam habang hawak ang kamay ni Angel. Pinagdasal namin kayong dalawa noon pa. Napangiti si Angel kay Pastora Miriam. Kapag pinagdadasal sila ng ibang tao, pakiramdam niya na tama talaga ang lahat. Nakita namin kung paano kayo lumaki ng magkasama. Dagdag ni Pastor Daniel. Tahimik kayong dalawa pero malinaw kung gaano kayo kaimportante sa isa't isa. Napayuko si Angel. Salamat po. At sa loob niya, mas lalo lamang tumibay ang paniniwala na ang relasyon nila ni Joseph ay hindi basta ordinaryo. Yon ay may basbas ng Panginoong Diyos.
Sa mga sumunod na buwan, mas naging maingat si Angel sa lahat ng bagay. Hindi dahil sinabi yon ni Joseph, kundi dahil gusto niyang maging karapat-dapat sa pagmamahal nito. Nang maging sila, hindi na rin naman pinatagal at pinag-usapan na ang kanilang kasal. Mayaman ang pamilya ni Joseph. Saksi siya roon. Lalo na at kung saan-saan bansa pumupunta ang mga ito noon para bisitahin ang ilang simbahan. Leader ng fellowship si Pastor Daniel at hawak niya ang ilang simbahan na nasa ibang bansa. Noong bata pa siya, hindi siya maisama. Pero ngayong nasa legal na edad na, pwedeng-pwede na at doon pa sila ikakasal. Kaya habang nakaupo siya sa tabi ng bintana ng eroplano, parang hindi pa rin makapaniwala si Angel. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Joseph sa tabi niya. Napatingin siya agad rito. Oo, parang hindi ko lang kasi ma-process lahat ng nangyayari. Bahagyang ngumiti si Joseph. Na nasa eroplano tayo? Tumango si Angel. At ikakasal na tayo. Sandaling natahimik si Joseph bago marahang hinawakan ang kamay niya. Oo, ikakasal na tayo. Magandang ikasal doon. Maraming bulaklak sa labas ng simbahan. Sa magandang lugar tayo ikakasal. Napayuko si Angel para tingnan ang magkahawak nilang kamay. Hanggang ngayon, may bahagi pa rin sa kanya na hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Na siya, si Angel na dati takot na takot huminga ng malakas, ngayon ay pupunta ng ibang bansa para pakasalan ang lalaking pinakamamahal. Na ibibigay nito ang magandang lugar para pakasalan siya ng buong puso. At sa puso niya, iisa lang ang paliwanag doon. Ginawa yun ng Diyos para sa kanya. Joseph, mahina niyang tawag. Salamat ha. Kasi pinili mo ako. Marahan itong pinisil ang kamay niya. Matagal na kitang pinili, Angel. Mahal na mahal kita. Napangiti na lang siya. Pagdating nila sa bansang pagdarausan ng kasal, pakiramdam ni Angel ay nasa panaginip siya. Malamig ang hangin, maayos ang mga daan, at tama si Joseph. Sobrang ganda ng mga bulaklak sa buong paligid. Tahimik siyang naglalakad habang hinihila ang maliit niyang maleta. Panay ang lingon sa paligid. Ang ganda naman ang nakapaligid sa simbahan nito, bulong niya sa sarili. Napansin yon ni Pastora Miriam na nasa tabi niya. First time mo lang dito. Pero dito talaga noon nagsimula si Pastor Daniel hanggang siya nang maging leader ng buong fellowship. Dito idadaos ang kasal ninyo dahil mas espesyal dito. Napatingin si Angel rito. Marangya ang nakagisna niyang buhay. Pero ngayong nakasama na siya sa ibang bansa, mas na-realize niya na mayayaman pala talaga ang kumupkup sa kanya. Namamangha siya na may citizenship ang mga ito sa ibang bansa. Ngumiti si Pastora Miriam habang inaayos ang scarf sa leeg niya. Totoo ang lahat ng ito, Angel. Deserve mo rin maging masaya. Napakurap siya. Salamat po, Mama Miriam. Ang araw bago ang kasal, hindi agad nakatulog si Angel. Nakaupo siya sa gilid ng kama ng kwarto niya. Hawak ang tela ng wedding gown na nakasabit malapit sa kanya. Dahan-dahan niya yung hinaplos. Wedding gown para sa akin. Ang ganda. Hindi niya napigilang maalala ang dati niyang sarili. Yung batang nakaupo sa malamig na sahig, gutom, tahimik at takot na takot. Kung makikita siya noon ng batang yun ngayon, maniniwala kaya itong mangyayari ang lahat ng yun? Angel? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Pastora Miriam mula sa pintuan. Bakit po, Mama Miriam? Lumapit ito sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Hindi ka pa natutulog? Umiling si Angel. Hindi po ako mapakali. Kabado po ako para bukas. Pero masaya po ako. Pakiramdam ko nga po sobra-sobra itong lahat para sa akin. Napansin niyang lumambot ang mukha nito. Anong ibig mong sabihin, anak? Napayuko si Angel. Parang hindi ko po akalain na aabot ako rito, na magkakaroon ako ng ganitong buhay, na may taong magmamahal sa akin ng ganito. Bahagyang nangilid ang luha sa mata niya. At minsan po, natatakot ako na baka hindi ako maging sapat. Hinawakan ni Pastora Miriam ang kamay niya.
Angel, hindi ka minahal ng Diyos dahil perpekto ka. At hindi ka rin minahal ni Joseph dahil kailangan mong patunayan ang halaga mo araw-araw. Pero gusto ko pa rin po maging mabuting asawa, mahina niyang sabi. Ngumiti si Pastora Miriam. At naging mabuti ka. Kasi mabuti ang puso mo at nahubog ka namin sa kalooban ng Diyos para sa'yo. Hindi ka dapat matakot kung alam mong sumusunod ka sa Kanya. Dahan-dahang tumango si Angel. Kinaumagahan, dumating ang araw ng kasal. Habang inaayusan siya, tahimik lang si Angel sa harap ng salamin. Pinagmamasdan niya ang sarili niyang unti-unting nagbabago sa bawat ayos ng buhok, bawat paglagay ng make-up, at bawat detalye ng kanyang gown. "You are so beautiful, Angel," sabi ng isa sa ibang lahi na tumulong sa kanya. Napayuko siya kaagad. "Thank you, Emma." "Ready ka na?" tanong ni Pastora Miriam pagpasok sa kwarto. Napatingin si Angel. "Opo." Lumapit ang pastora at inayos ang kanyang belo. "Masaya ka ba?" "Opo, sobrang saya po." Habang naglalakad siya papunta sa altar, parang lumalabo ang paligid niya. Naririnig niya ang musika at mas lalong tumindi ang kaba. Pero higit sa lahat, nakikita niya si Joseph. Nakatayo ito sa dulo at nakatingin sa kanya. At sa titig pa lang nito, parang kumakalma ang lahat sa loob niya. Pagdating niya sa harap nito, marahan siyang umiti. "Joseph," napansin niyang bahagyang namula ang mata ni Joseph habang nakatingin sa kanya. "Ang ganda mo." Napayuko siya at hindi napigilang umiyak. "Salamat." Habang binibigkas niya ang mga sumpaan, bawat salita'y tumatagos ng malalim sa puso ni Angel. Para sa kanya, pinagpala siya at ligtas na ligtas sa piling ni Joseph. Tahimik ang mga unang taon ng pagsasama nila ni Joseph. Hindi magulo o masakit para sa kanya. Masaya at sobrang kalmado. Para siyang nasa isang magandang panaginip na ayaw na niyang magising. Pero hindi rin katulad ng iniisip ni Angel noon habang pinapangarap niya ang buhay may asawa. Akala niya kasi kapag kasal na sila, magiging mas magaan ang lahat, buo at mas malapit sila sa isa't isa. Sa simula, pinanghawakan niya ang paniniwalang yon. Kahit madalas wala si Joseph dahil naging pastor na rin ito. Kahit madalas itong tahimik, kahit may mga gabing magkatabi silang nakahiga, pero parang malayo pa rin ito. "May church meeting ulit kami bukas," sabi ni Joseph isang gabi habang nag-aayos ng polo sa harap ng salamin. Nakatupi ang mga damit ni Angel sa kama habang tahimik niya itong pinapanood. Sanay na siya sa mga ganoong paalam. Pero may maliit na bahagi sa kanya na palaging umaasa na baka minsan sabihin nitong manatili na lang ito sa bahay o isasama siya sa pupuntahan nito. "Hanggang gabi ba ulit?" tanong niya rito. Napatingin sandali si Joseph sa kanya mula sa salamin. Siguro. Marami pa kaming pag-uusapan ng ibang mga pastor." Tumango si Angel. "Okay, mag-iingat ka." "Okay ka lang?" tanong ni Joseph nang mapansing nakatitig lang siya rito. Mabilis siyang ngumiti ng bahagya. Oo, okay lang." Pinilit ni Angel maging okay. Dahil sa isip niya, mabuting asawa si Joseph. Mahal nito ang Diyos. Dedicated ito sa ministry nila. At kung may mga bagay itong kailangang gawin para lumago spiritually, sino siya para pigilan yon? Pero habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting lumalaki sa loob niya. Katahimikan at kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Madaling araw na nang makauwi si Joseph. Gising pa rin si Angel noon, nakaupo sa kama habang tahimik na nagbabasa ng devotional notebook niya. Pagkapasok pa lang ng asawa, agad siyang tumayo. "Iinitin ko lang ang pagkain?" tanong niya. Bahagyang napahagod si Joseph sa batok nito. "Huwag na. Pagod na ako. Saka kumain na ako." Napatingin si Angel rito. "Sige, pwede pa naman yun bukas. Kainin mo na lang. Ihahain ko bukas sa breakfast para hindi sayang." Tahimik na dumaan si Joseph sa tabi niya at humiga sa kama. Ilang segundo lang, nakatalikod na ito sa kanya.
At muli, naramdaman ni Angel ang kakaibang distansya. Hindi naman galit si Joseph, naninigaw o masamang asawa sa kanya. Pero parang may pader kahit ilang taon na silang kasal. At hindi niya alam kung paano lalagpasan yon. Dahan-dahan siyang humiga rin sa kabilang gilid ng kama. Tahimik siyang nakatingin sa likod ng asawa niya. Sa loob ng mga taon na yon, hindi rin sila nagkaroon ng baby. Sa tuwing may dedication ng baby sa simbahan, hindi mapigilan ni Angel ang mapatitig sa mga sanggol na pasan ng mga ina. Pinapanood niya kung paano ngumiti ang mga magulang, kung paano hawakan ang mga ama ang maliliit na kamay ng anak ng mga ito. At sa dibdib ni Angel, may mabigat na pakiramdam na hindi niya masabi kahit kanino. Kailan kaya kayo susunod? Tanong minsan ng isang churchmate habang nakangiti. Napangiti rin si Angel kahit bahagya lang. Sa tamang panahon po siguro, pero pagtalikod nito, otomatikong napahawak siya sa kanyang tiyan. Iniisip niya kung kailan ba magiging kaloob ng Diyos na mabuntis na siya. Pero paano mangyayari yon kung halos 1 o 2 beses lang sa isang buwan may mangyari sa kanila ni Joseph? Kapag umaalis ito, inaabot pa ng ilang buwan. Mas lumala yon nang minsang tawagin siya ni Pastora Miriam pagkatapos ng Women's Fellowship. Angel, sandali lang, sabi nito. Agad siyang lumapit. Bakit po mama? Tahimik muna itong tumingin sa kanya bago nagsalita. Ilang taon na kayong kasal ni Joseph? Hindi ba kayo nagpaplanong magkaanak? Parang may kung anong humigpit sa dibdib niya. Gusto po namin kaya lang madalas po talaga siyang busy. Napabuntong hininga si Pastora Miriam. Angel, minsan, kailangan ding gampanan ng babae ang tungkulin niya bilang asawa. Hindi pwedeng puro ministry lang. Dapat marunong ka ring bumuo ng pamilya. Napakurap si Angel. Gusto niyang sabihin na sinusubukan niya naman. Na gusto niya rin. Nagabi-gabi niya ring ipinagdarasal yon. Pero walang lumabas sa bibig niya. Paano niya sasabihin na hindi touchy ang anak nito? Sa ilang taon nilang pagsasama, alam niyang hindi alipin ng pagnanasa ang asawa niya. Ganoon din naman si Angel. Pero minsan, naiisip niya na hindi naman kasalanan ang magnasa sa isa't isa, lalo na at kasal na sila. May basbas na sila ng Diyos. Baka kasi masyado kang tahimik. Baka kailangan mong maging mas maalaga sa asawa mo. Dagdag pa nito. Napayuko lalo si Angel. Opo, gagawin ko po mama. Pag uwi niya ng gabing yon, tahimik siyang naglak sa banyo. Umupo siya sa takip ng inidoro at mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may mali sa kanya. Sinusunod naman niya lahat. Inaalagaan niya si Joseph. Tahimik siya, mabuti, nagmamahal, mapagtiis at nananampalataya. Pero bakit wala pa rin? Makalipas ang ilang linggo, nagpunta siya sa doktor mag-isa. Hindi niya agad sinabi kay Joseph dahil ayaw niyang makaabala rito. Baka isipin nito na nag-o-overthink lang siya. Nakita ko na ang results mo, saad ng doktor sa kanya. At physically, mukhang okay naman po kayo. Wala kaming nakitang problema that would prevent pregnancy. Napakurap si Angel. Talaga po, Doc? Tumango ang doktor. Possible na kailangan din magpa-check ng husband ninyo para mas ma-assess natin kung talagang hindi pa kayo magkakaroon ng baby. Parang biglang nalamig ang katawan niya. Si Joseph, magpapacheck. Parang mali na sa kanya manggaling yon. Si Joseph, magpapacheck. Parang mali na sa kanya manggaling yon. Ganun po ba? Mahina niyang sagot. Oo, kasi pregnancy involves both partners naman. Kung wala sa inyong problema, then baka sa asawa mo. Tumango si Angel. Habang pauwi siya, paulit-ulit yung umikot sa isip niya. Gabing-gabi na nang umuwi si Joseph noon. Pagpasok ni Joseph, agad siyang tumayo. Gising ka pa pala, sabi nito. Napansin ni Joseph ang hawak niyang envelope. Ano yan? Napahigpit ang hawak niya roon. Result ng check-up ko.
Bahagyang natigilan si Joseph. Check up? Oo. Nagpa-check ako. Huminga ng mabagal si Angel. Okay naman daw ako. Kaya kong magbuntis. Palagi na kasi akong tinatanong ni Mama Miriam kung bakit hindi pa rin ako nabubuntis. Sobrang nag-overthink na ako kaya nagpa-check ako. Okay naman daw. At sabi ng doktor, pwede rin daw na magpa-check ang husband. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Napansin niyang bahagyang nagbago ang mukha ni Joseph. Hindi kailangan yan. Maikli nitong sagot. Napayuko agad si Angel. Sorry. Hindi lahat kailangan ni medical. Minsan timing lang ng Diyos. Kung ibibigay sa atin ng anak, ipagkakalob yun sa atin sa tamang panahon. Dagdag nito habang inaalis ang relo. Tumango agad si Angel. Oo, tama ka. Sorry, pinangunahan kita. At agad niyang kinamuhian ang sarili niya dahil sa ilang segundong pagdududa. Bakit niya pa kasi naisip yon? Bakit niya pa kasi gustong magtanong? Asawa niya si Joseph. Mabuting lalaki ito at makadiyos. At siya bilang asawa, dapat nagpapasakop lang. Hindi nagtatanong o kahit man lang magdududa. Pero kahit paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili, hindi nawawala ang sakit dahil alam niya ang totoo. Bihira silang magsama bilang mag-asawa. Minsan, 1 beses lang sa 1 buwan. Minsan mas matagal pa. At kapag nangyayari yun, parang mabilis lang din matapos. Parang pagod na agad si Joseph pagkatapos ng isa. Dahan-dahan niyang hinawakan ng tiyan. Paano nga naman ako mabubuntis kung hindi madalas na may mangyari sa amin? Hindi niya alam kung tama bang isipin yon. Hindi niya alam kung kasalanan bang maramdaman ang lungkot. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman niya ang kawalan. Mas naging maingat din siya sa itsura niya. Hindi naman dahil maluho siya, kundi dahil napapansin niya ang maliliit na komento ni Joseph noon na naiipon sa isip niya. Bagay sa'yo kapag nakaayos ang buhok mo. Mas fresh ka kapag light colors ang suot mo. Maganda ka kapag nakangiti ka. Maliit na bagay lang dapat yon. Pero para kay Angel, bawat salita ay naging gabay niya para maging isang mabuting asawa. Joseph, mahina niyang tawag. Tugon nito at hindi man lang tumitingin. May nagawa ba akong mali? Bumaha ang pagtataka sa mukha nito. Ano? Napayuko si Angel. Parang ang distant mo kasi palagi sa akin. Nag-effort naman ako. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para maging mabuting asawa sa'yo. Alam ko nandyan ka lang pero hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit parang nakakadama pa rin ako ng pagkukulang mula sa'yo. Tahimik si Joseph bago ito napabuntong hininga. Angel, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Napakagat siya sa loob ng pisngi. Sorry. Good lang ako sa church work at ministry. Hindi naman lahat ay tungkol sa'yo. Ang relasyon nating dalawa, mahalaga sa akin pero alam mo naman na ang unang priority palagi natin ay ang maglingkod sa Diyos. Dagdag nito sa kanya. Parang may kung anong sumikip sa dibdib niya sa huling sinabi nito. Hindi naman lahat ay tungkol sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang nahiya siya bigla. Hindi naman siya humihiling na kailangan ay mas isipin siya kaysa sa Diyos. Gusto niya lang matugunan ang lahat ng effort niya. Pasensya na, mabilis niyang sabi at dumabas na lang ng kwarto. At habang pinipigilan niyang maiyak, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya. Bakit ko pa kasi tinanong? Bakit hindi na lang ako nanahimik? Panginoon, patawad po. Nagkamali po ako at hindi naging mapagtiis. Kini-question ang katapatan sa iyo ng asawa ko na parang mas gusto ko pong unahin ako ng asawa ko kaysa sa inyo. Kinagabihan, habang tulog pa si Joseph, tahimik na lumuhod si Angel sa gilid ng kama. Mahigpit niyang pinagtagpo ang mga kamay niya habang nakapikit. Panginoong Diyos, mahina niyang bulong. Please po, tulungan niyo po kaming mag-asawa. Napayuko siya lalo. Kung may mali po sa akin, ayusin niyo po ako. Tahimik na tumulo ang luha niya. Gusto ko lang pong maging mabuting asawa at sana po mapayapa ninyo ang isip ko. Ilang segundo siyang natahimik bago muling nagsalita. 5 taon na po kaming kasal. Hindi po dapat ako nag-iisip ng ganito. Parang pinapagalitan niya ang sarili niya habang nagdadasal.
Hindi siya dapat nagdududa, nalulungkot o naghahanap ng higit pa. Dahil mabuti si Joseph. Hindi siya sinasaktan, sinisigawan o pinapabayaan. Pero bakit parang may kulang pa rin? At bakit parang kasalanan na maramdaman yon? Isang gabi, pagpasok pa lang ni Joseph sa bahay, napansin na agad ni Angel ang pamumula ng mga mata nito. Mabagal ang lakad nito papunta sa sala. At hindi man lang nito tinanggal agad ang sapatos gaya ng nakasanayan. Tahimik lang itong umupo sa dulo ng sofa at yumuko. At doon niya narinig ang mahinang hikbi nito. Naniga si Angel. Parang hindi mo process ng isip ang nakikita niya. Umiiyak ang kanyang asawa sa hindi niya malaman na dahilan. Joseph? Mahina niyang tawag. Hindi agad ito sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? May nangyari ba sa church? Umiling si Joseph. Hindi lang yun. Tahimik na tumingin si Angel sa asawa niya. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya may mabigat na bagay na paparating. Joseph, magsabi ka naman sa akin kung may problema ka. Tingnan mo naman ako. Dahan-dahang napatingin si Joseph sa kanya. At sa mga mata nito, may lungkot na hindi niya maintindihan. Hindi ako masaya. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan ni Angel. Anong ibig mong sabihin? Napapikit si Joseph. Matagal ko nang sinusubukang labanan to. Mahal kita, Angel, pero may bahagi sa akin na hindi nawawala. At ayoko na magsinungaling sa'yo. Parang unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Angel. Diretsahin mo na lang ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Tahimik si Joseph sandali. Kapag magkasama tayo, mabagal nitong sabi. May gusto akong ibang mangyari. May hinahanap ako na alam mong hindi mo magugustuhan. Nawawalan ako ng gana kasi parang sobrang boring sa akin ang lahat. Hindi ko maibigay sa'yo ang tama at dapat bilang asawa mo, para sa akin, pareho tayong may kulang na dalawa. Napakurap si Angel. Ano ba yun? Huminga ng malalim si Joseph. Gusto ko na may isa pang lalaki sa relasyon natin. Ano? Gulantang na tanong ni Angel. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Joseph. Hindi ko alam kung bakit ako ganito. Matagal ko na tong tinatago sa kaibuturan ng aking puso at isipan. Kapag tayo lang, hindi ako masaya. Gusto kong 3 tayo. Napaatras si Angel sa inuupuan niya. Para siyang nasusuka sa mga pinagsasasabi nito. Hindi niya lubos na maunawaan ang sinasabi ng asawa niya. Pakiramdam niya ay may sumaping demonyo rito. Ano bang sinasabi mo? Pabulong niyang tanong. Kapag pumayag ka, magiging sikreto natin ang pagkakaroon ng isa pang karelasyon. Mabilis na dagdag ni Joseph. Hindi malalaman ng iba. Kilala niya si Joseph. Hindi ito bastos. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Angel. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maihanay sa isip niya ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Kilala niya si Joseph. Hindi ito bastos, makamundo, o ang klase ng lalaking titingin man lang sa ibang babae. Kaya bakit? Bakit parang ibang tao ang kaharap niya ngayon? Hindi. Mahina niyang sabi habang iniiling ang ulo. Hindi, mali yan. Sinasabi mo bang handa mo kung ibahagi sa iba? Ako na asawa mo para lang mapunan kung ano man ang nararamdaman mo? Hindi tama yon. Isang babae at lalaki lamang dapat sa isang relasyon. Alam mo yan kasi pastor ka. Napapikit si Joseph. Sinubukan kong alisin to. Paano mo naisip yan? Joseph, asawa mo ako. Tayo lang ang humarap sa altar bilang mag-asawa. Anong 3? Imposible ang sinasabi mo. Tumayo rin ito at naluluha na. Alam ko, pero hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Gusto kong maging masaya pero gusto ko rin na maging masaya ka. May pagkukulang ako sa'yo at alam kong araw-araw mong kini-question yun. Hindi. Hindi makatarungan at hindi matuwid ang sinasabi mo. Hindi yan ang kalooban ng Diyos.
Biglang sigaw ni Angel. At agad siyang natigilan sa sarili niyang poses. Hindi siya sumisigaw, hindi siya ganon, pero parang may kung anong sumabog sa dibdib niya. Sino ba namang hindi sasabog? Lubos niya yung hindi inaasahan sa kanyang asawa. Sa asawang buong buhay ay naglilingkod sa Diyos. Hindi niya maintindihan kung paano nitong naisip na pwede silang tatlo sa isang relasyon. Hindi tama yan, sabi niya habang nagsisimulang tumulo ang luha. Hindi tayo ganon. Masaya ako na asawa kita. Nagkukulang ka pero kailanman ay hindi ko hihingin yan. Kung mag-aalala ka ng may kulang sa'yo, para sa akin ay wala. Handa akong magtiis, Joseph. Bakit kailangan maging tatlo? Mali. Maling mali. Mabilis na umiling si Joseph. Hindi ikaw ang problema. Ako ang problema at sinasabi ko sa iyo ang mas makakabuti sa ating dalawa. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Angel. Bakit kailangan ng ibang tao? Napahawak si Joseph sa ulo nito. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gusto ko manatiling matatag ang pagsasama nating dalawa dahil ikaw ang kasama kong sumumpa sa Diyos. Pero pakiramdam ko itong kailangan ko para maging masaya tayong dalawa. Tahimik na napaatras si Angel. Kung kailangan niya yon para sumaya, bakit umiiyak siya ngayon? Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam paano titingnan ng asawa niyang nakaisip ng isang bagay na kahindik-hindik para sa kanya. Hindi ko kaya yan, mahina niyang sabi. Ayoko, Joseph. Ikaw ang asawa ko at sa'yo ko lang dapat ibigay ang aking sarili at hindi sa ibang lalaki. Tahimik ang buong sala pagkatapos ng kanilang naging sigawan. At pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita muli si Joseph ng mahina. Kung hindi mo matatanggap, baka kailangan nating maghiwalay. Parang huminto ang tibok ng puso niya. Ano? Napayuko si Joseph. Ayokong lokohin ka habang buhay. Hindi ko kayang hindi ka makitang masaya sa pagsasama nating dalawa. Mag-divorce na lang tayo, Angel. Napaatras si Angel na parang sinampal. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Paano ngang lalaking tinitingalan niya at hinahangaan noong bata pa lamang dahil maka-Diyos, ngayon ay nagsasabi ng hiwalayan. Ang salitang yun pa lang, parang kasalanan na agad sa tenga niya. Hindi, bulong ni Angel. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Joseph. Kasal tayo, hindi tayo basta pwedeng sumuko. Kung ano man ang nararamdaman mo at ang nararamdaman ko, pagsubok lang to sa pagsasama nating dalawa. Kailangan natin tong malagpasan at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Napapikit si Joseph. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Angel. Ayoko na. Hindi ko na gusto to. Hindi na muling napag-usapan ng maayos nila ni Joseph ang mga sinabi nito. Sa mga sumunod na araw, pareho silang tahimik sa bahay. Kumakain ng magkasama pero halos walang tinginan. Natutulog sa iisang kama pero parang may napakalaking pagitan sa gitna nila. At habang lumilipas ang bawat araw, mas lalo lamang nararamdaman ni Angel na parang unti-unti siyang nawawala. Hindi niya maintindihan kung paanong nangyari yon. Parang ilang linggo lang ang nakalipas, naniniwala pa siyang maaayos nila ang lahat basta magsumikap siya. Mas magdasal at mas maging mabuting asawa. Isang gabi, nadatnan niya si Joseph sa dining table. Tahimik na may hawak na ilang papeles. Nakayuko ito, seryoso ang mukha at hindi agad nagsalita paglapit sa kanya. Joseph, mahina niyang tawag. Napatingin ito sa kanya. Umupo ka muna. Nanlamig agad ang tiya ni Angel. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat nito. Ano ba yan? Para sa mga papel na yan? Mas magiging madali para sa ating dalawa kung tatapusin na natin to. Bahagyang napapikit si Joseph. Divorce papers, pinapahanda at inaasikaso ko na. Parang may bumagsak sa loob ng katawan niya. Hindi siya agad makahinga sa sakit. Hindi, bulong niya. Hindi, Joseph, maayos pa natin to. Nanginginig na ang mga kamay niya habang nakatingin sa mga papel sa mesa. Parang gusto niyang itulak palayo lahat ng yon. Parang gusto niyang magising mula sa bangungot. Please, mahina niyang sabi. Pwede pa natin yung ayusin. At paano? Hindi tayo pareho ng gusto. Tanong nito. Pero mag-asawa tayo. Mabilis niyang sambit. Hindi pa pwedeng mag-usap tayo? Magdasal? Maghintay? Napahawak si Joseph sa noo nito. Pagod na ako, Angel. Ayoko na.
Parang tinadtad ng karayom ang dibdib niya sa narinig. Pagod na ako. Hindi niya yun matanggap. Sa 5 taon nilang pagsasama, ginawa niya lahat para hindi ito mapagod sa kanya. May mali ba talaga sa akin? Bigla niyang naitanong. Napapikit agad si Joseph. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ikaw? Bakit ako ang iniiwan mo? Nanginginig niyang sagot. Palagi kong sinasabi sa'yo na kaya pa nating ayusin to. Pero sa halip na ayusin natin, mas talo kang gumagawa ng daan para maghiwalay tayong dalawa. Hindi na ito sumagot pa. At sa katahimikang yun, parang unti-unting nababasag si Angel. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maramdaman na asawa niya pa rin ang kaharap niya. Parang ibang tao na si Joseph. Mabilis nangyari ang lahat pagkatapos noon. Napakabilis. Parang wala siyang tapat na oras para magluksa, magtanong o huminga man lang. Walang dapat makaalam nito. Yun agad ang sinabi ni Joseph matapos nilang pumirma. Tahimik lang si Angel noon, nakaupo sa loob ng maliit na opisina habang nanlalamig ang mga daliri. Tumingin si Joseph sa kanya. Hindi pwede sa church, hindi rin kina mama at papa. Alam mo namang malaking issue ang divorce. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pero silang pamilya natin. Mali na magsinungaling sa kanila. Angel, hindi naman tayo magsisinungaling. Ililihim muna natin sa ngayon. Kapag nalaman nila agad to, maaapektuhan lahat. Ang ministry, ang church, pati sila mama at papa. Hindi ko naman itatago habang buhay. Sabihin lang natin sa tamang panahon. Umiwas na lang siya ng tingin. Kahit wasak na siya, hindi pa rin niya kayang kontrahin ito. Pag-uwi nila, pakiramdam ni Angel ay hindi niya nakilala ang bahay nila. Pareho pa rin naman ang lahat. Pero parang may malaking bahagi ng mundo niya na nawala. At siya lang ang nakakaalam, pati na rin si Joseph. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam para sa hapunan. At doon, halos hindi makahinga si Angel. Hirap na hirap siyang magsinungaling. Kumusta kayong dalawa? Nakangiting tanong ni Pastora Miriam habang nagsasandok ng pagkain. Napatingin si Angel kay Joseph. Kalma lang ito, normal at parang walang nangyari. Okay naman po, sagot ni Joseph. Parang may kumurot sa dibdib ni Angel. Angel? Tawag ni Pastor Daniel. Mabilis siyang napatingin. Po? Ba't parang tahimik ka yata? Pinilit niyang umiti. Pagod lang po ako. Napansin niyang matagal siyang tinitigan ni Pastora Miriam. Hindi mo ba inaalagaan ang sarili mo? Namumutla ka. Napahawak si Angel sa baso niya. Hindi niya alam paano sasagot. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magsabi ng totoo. Gusto niyang sabihin na tapos na sila ni Joseph. Na hindi na sila mag-asawa. Na hindi niya alam paano mabuhay pagkatapos nun. Pero katabi niya si Joseph at paulit-ulit pa rin sa isip niya ang sinabi nito na walang dapat makaalam. Okay lang po ako, mahina niyang sagot. Nang gabing yun, tahimik siyang nakaupo sa dati nilang kwarto ni Joseph. Hindi pa rin siya makaalis. Hindi pa rin niya kayang mag-impake ng tuluyan. At higit sa lahat, hindi pa rin niya matanggap. Panginoong Diyos, mahina niyang bulong. Anong nangyari sa amin? Bakit ganito ang kinahantungan ng lahat kahit paulit-ulit akong naglingkod sa'yo? Tahimik na pumatak ang luha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang dali para kay Joseph na alisin siya sa buhay nito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang siya lang ang kapit na kapit pa rin. Kinabukasan, nadatnan niya si Joseph sa kusina habang tahimik na nagtitimpla ng kape. Mukhang hindi ito natulog ng maayos sa kabilang kwarto. Angel! Tawag nito. Hindi siya agad lumingon. Ano? Hindi kita gustong saktan. Pero nasaktan mo na ako. Mahina niyang sagot. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga nito. Hindi ko alam paano maging taong gusto mo na maging ako. Dahan-dahan siyang napalingon. Nakita niyang mukhang pagod na pagod din si Joseph. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo siyang nalito. Dahil sa kabila ng sakit, pagkabigo at pagkawasak, mahal niya pa rin si Joseph. Ilang linggo na ang lumipas mula nang maghiwalay sila.
Pero pakiramdam ni Angel ay hindi pa rin siya nagigising mula sa isang masamang panaginip. Hindi na siya halos makatulog ng maayos. Kapag pumipikit si Angel, paulit-ulit lang bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Joseph. Pero sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin ito. At gusto niya pa rin maayos sila. Kaya isang hapon, matapos ang ilang araw na halos mabaliw siya sa kakaisip mag-isa, tuluyan na siyang bumigay. Pumunta siya sa bahay ni na Pastor Daniel at Pastora Miriam. Pagbukas pa lang ng pinto, agad nitong napansin ang mukha niya. "Angel?" Gulat na sabi ni Pastora Miriam. Namumugto ang mga mata niya kahit pilit niya yung tinakpan ng kaunting pulbos bago umalis. Okay lang po ba kayong makausap?" Agad nagbago ang mukha ng pastora. "Oo naman. Halika muna sa loob." Tahimik na sumunod si Angel papasok. Hindi niya alam paano niya sasabihin. Hindi niya alam paano niya sisimulan. Pero pakiramdam niya, sasabog na siya kapag hindi pa niya nailabas. Pagkaupo nila sa sala, agad siyang tinanong ni Pastora Miriam. "Anong nangyari? Ba't parang ang bigat-bigat ng dala mo?" At doon na tuluyang bumigay si Angel. Tahimik na bumuhos ang luha niya habang nakayuko. "Pastora, hiwalay na po kami ni Joseph." Nanigas ang mukha ni Pastora Miriam. "Ano?" Napapikit si Angel habang patuloy sa pag-iyak. "Nag-divorce na po kami ng palihim at hindi niyo po alam." "At bakit?" Mahinang tanong ng pastora. "Ano ang nangyari?" Huminga ng putol-putol si Angel. Nahihiya siya, nalilito at higit sa lahat, parang mali kahit banggitin. Pero kailangan niyang sabihin yon para maunawaan siya ni Pastora Miriam. "May gusto po si Joseph," mahina niyang sabi. Napahigpit ang kapit ni Angel sa palda niya. "Nakipaghiwalay po ako kasi gusto niya pong tatlo kami sa isang relasyon. Gusto niya pong may isa pang lalaki." Biglang natahimik si Pastora Miriam. Halos hindi gumalaw ang mukha nito. At habang nakatingin rito si Angel, umaasa siyang magagalit ito. Nasasabihin itong mali si Joseph. Nayayakapin siya nito at sasabihing hindi niya kasalanan. "Sinabi mo na ba ito kay Pastor Daniel?" Tanong agad nito. Napakurap si Angel. Hindi pa po." Mabilis na umiling si Pastora Miriam. "Wag na wag mong sasabihin. Hindi pwedeng malaman ni Pastor Daniel yan. Naiintindihan mo?" Napakurap siya. "Bakit po?" Huminga ng malalim ang pastora bago sumandal sa sofa. "Kilalang kilala mo ang papa ni Joseph. Kapag nalaman niya yan, lalaki ang gulo. Masisira ang tingin niya kay Joseph. Maapektuhan ng church, ang ministry. Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Bakit pakiramdam niya, kahit gaano kasakit ang nangyari sa kanya, palaging mas mahalaga ang ministry?" "Pero pastora," mahina niyang sabi. "Mali po yun, hindi ba?" "Hindi ko sinabing tama. Pero minsan, Angel, may mga bagay tayong kailangang intindihin bilang asawa." Parang may malamig na dumaloy sa katawan ni Angel. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim ang pastora. Lalaki si Joseph at iba-iba ang kahinaan ng tao. Parang hindi niya agad maintindihan ang direksyon ng usapan. "Pero mali po yun. Wala pong ganun sa Bible, Mama." "Angel," mas malumanay na sabi nito ngayon. "Mahal mo pa ba si Joseph?" Agad siyang napaiyak. "Opo." "At gusto mo pa bang maayos kayo?" Tumango siya kaagad. "Opo, gusto ko pong magkabalikan kami." "Kung ganon, kailangan mong matutong mag-adjust. Bilang asawa, hindi lang puro sariling nararamdaman ang iniisip. Naiintindihan kong nasaktan ka." Patuloy ng pastora. "Pero minsan, kailangan ding maramdaman ng lalaki na tanggap siya." Napahigpit ang hawak ni Angel sa palda niya. Hindi niya maintindihan. Parang may mali. Pero habang nagsasalita si Pastora Miriam, may bahagi sa kanyang otomatikong nakikinig at naniniwala. Dahil ito ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Maging mabuting babae at maging mabuting asawa. Napabuntong hininga si Pastora Miriam. "Angel, hindi lahat ay kailangan sabihin sa ibang tao.
Ang importante, mas save ang marriage ninyong dalawa. Pagsubok lang ito sa inyo ngayon. Parang gusto niyang umatras. Hindi naman yon ang tinuro ng Diyos. Bakit parang siya ang kailangang mag-adjust sa bagay na alam niya namang mali? Pero hindi niya magawang kumontra sa taong nagpalaki at nagmulat sa kanya kung sino ang Diyos. Dahil sa buong buhay ni Angel, itinuro sa kanyang sumunod, magpasakop, magtiis at umintindi. At saka, dagdag ng pastora. Baka kaya lumayo si Joseph kasi pakiramdam niya hindi mo siya tanggap. Bilang asawa, responsibilidad mong maintindihan ang pangangailangan ng asawa mo. Napailing agad si Angel. Pero hindi ko po kaya yun, ma'am, ha? Paano pong magiging tama na tatlo kami sa isang relasyon? Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Marriage requires sacrifice, Angel. Gawin mo kung anong gusto niya kasi yun ang alam niyang nakakapagsalba sa relasyon ninyo. Hindi ka pumayag kaya ngayon ay nakipaghiwalay siya. Marahil ay binigyan pa siya ng Diyos ng paraan para maisalbang pagsasama ninyo. Pero ikaw ang unang nanghina. Ikaw ang unang sumuko. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ang anak ko. Parang unti-unting nababasag ang loob niya habang nakatingin sa babaeng matagal niyang itinuring na gabay. Pag-uwi ni Angel ng gabing yon, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Pastora Miriam. Kailangan ba talaga na ako ang mag-adjust para kay Joseph? Paano ko tatanggapin ang gusto niya? Kaya kong magtiis pero magtitiis ba ako sa ganoong paraan? Dati, madali lang para sa kanya na sumunod. Kapag may sinabi sina pastor at pastora, automatic niyang iniisip na tama yon. Pero ngayon, bakit parang may kumukontra sa loob niya? Mahigpit na niyakap ni Angel ang unan habang nakayuko. Panginoong Diyos, ano po ba talagang dapat kong gawin? Bigyan niyo po ng kalinawan ang aking isipan. Ihatid niyo po ako sa daan na nararapat para sa akin. Isang araw, hindi alam ni Angel kung saan siya dinadala ni Pastora Miriam. Tahimik lang siyang nakaupo sa passenger seat. Pastora, mahina niyang tawag habang nakatingin sa bintana. Saan po tayo pupunta? May ipapakilala lang ako sa'yo. Napakurap si Angel. Sino po? Huminga ng malalim ang pastora. Taong makakatulong sa'yo para maintindihan si Joseph. Parang may malamig na gumapang sa batok niya. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumigat ang pakiramdam ni Angel. Huminto sila sa harap ng isang building. Tahimik na sumunod si Angel kay Pastora Miriam papasok. Pagdating nila sa isang pinto, huminto sila at kumatok naman ito. Ilang segundo lang, bumukas yon at bumungad ang isang lalaki. Pasok kayo, sabi nito. Napakurap si Angel nang marinig ang boses nito. Malalim yon at parang nakakatakot. Tahimik siyang pumasok sa kondo. Pero halos hindi siya makahinga ng maayos. Siya si Damian. Kakausapin ka niya sa pwede niyang maitulong sa'yo. Aalis muna ako, sabi ni Pastora Miriam matapos silang makapasok. Biglang napalingon si Angel rito. Aalis po kayo? Tumango ito. Mag-usap muna kayo. Angel, bayarang lalaki siya. Maasahan siya at lahat ng impormasyon mo walang makakaalam. Kung gusto ni Joseph na tatlo kayo sa relasyon, kailangan mong subukan. Parang may bumara agad sa kanyang lalamunan. Naintindihan niya agad kung ano ang gusto nitong mangyari. Yun ang sinasabi nitong kailangan niyang matuto at mag-adjust para kay Joseph. Gayunpaman, sobrang nakakawindang na sarili niyang mother-in-law ang magtutulak sa kanya sa gawain yun. Magtiwala ka lang, dagdag pa ng pastora bago siya iniwang mag-isa kasama si Damian. At nang sumara ang pinto, doon tuluyang bumilis ang tibok ng puso ni Angel. Tahimik ang buong lugar. Naririnig lang niya ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga. Hindi siya makatingin ng maayos kay Damian. Mahinang sabi nito. Relax ka lang. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Talaga bang bayarang lalaki ka? Gagawin mo sa akin ang mga bagay na dapat ginagawa lang ng mag-asawa? Nandito ako kasi ang asawa ko gusto niya ng isa pang lalaki sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko yun kaya at parang nakakasuka.
Hindi ko kayang hawakan ako ng ibang lalaki na hindi ko naman asawa. Kaya ngayon, nandito ako para sana mag-practice sa'yo. Napatawa ito saglit. Ayaw mo dito, no? Napakurap siya ng mabilis. Ha? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Nanlaki ng bahagya ang mga mata niya. Hindi niya alam paano nito nalaman agad. Baka nahalata na kinakabahan siya. Sinong may gusto nito? Tanong ni Damian. Asawa mo. Napayuko si Angel. Walang pumipilit sa akin. Papayag ako rito dahil gusto kong maintindihan ang ginugusto ng asawa ko. Gusto kong tulungan ang dating asawa ko at ang sarili ko para maging maayos ulit ang relasyon naming dalawa. Bahagyang nag-angat ng kilay si Damian. Bigla itong lumapit. Akala niya'y hahalikan siya nito, kaya mariin siyang pumikit. Gayunpaman, walang nangyaring kakaiba. Tinawanan nga lang siya ng binata. Hindi nangyari ang inaasahan niyang mangyayari. Sa halip, umupo lang si Damian sa kabilang sofa habang tahimik siyang nakaupo sa dulo ng isa pa. At habang lumilipas ang minuto, mas lalo siyang nalilito. Anong sinabi sa'yo tungkol dito? Tanong ni Damian. Alam kong hindi ka pa ready. Kita sa reaksyon ng katawan mo. Kaya hinihintay kong maging komportable ka sa akin. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat at hindi ka nananamantala. Ginagawa ko lang ito kasi kailangan ko talagang maintindihan si Joseph. Napabuntong hininga si Damian. At naniwala ka agad? Napakurap siya bigla. Bakit naman siya tinanong ng ganoon? Sabi ni Pastora Miriam, yun ang pagsubok ng Diyos sa kanila ni Joseph at kailangan niyang malagpasan yon. Nakikinig ako kay Mama Miriam kasi pastora siya. Mahina niyang sagot. Parang nanay ko na rin, lahat ng to pagsubok lang sa akin ng Diyos. Tumawa si Damian. So kapag ginawa mo to kaloob ng Diyos, hindi magiging kasalanan? Parang biglang nagblanko ang isip niya. Alam niyang mali, pero yun ang sabi sa kanya ng pastora. At sa pagitan ni Damian at Pastora Miriam, mas makikinig siya kay Pastora Miriam na ginawang buhay ang paglilingkod sa Diyos. Wala dapat maging mali roon. Ikaw, anong gusto mo, Angel? Ulit ni Damian. Gusto ng asawa mo na 3 kayo sa relasyon? Kakaibang trip ng asawa mo May sayad ba yun? Pero sa bagay, marami na rin akong na-encounter na ganyang kliyente. Baka ganyan din ang asawa mo. Pero nakapagtataka lang kasi palagi niyong dinidiin na alagad kayo ng Diyos. So ano, mali itong ginagawa mo ngayon. Huwag mong sabihing exempted ka at mapupunta ka pa rin sa langit. Dahan-dahan siyang napayuko. Medyo hindi niya nagugustuhan ang tabas ng dila ni Damian. Subalit hindi niya rin naman maikakaila na may punto lahat ng sinasabi nito. Lumipas ang oras na puro usap lang. At habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito kay Damian. Dapat hindi siya komportable rito. Dapat natatakot siya. Dapat hinuhusgahan siya nito, pero hindi. Tahimik lang itong nakikinig habang nagsasalita siya. At sa hindi niya maintindihang dahilan, parang mas madali siyang magsabi rito kaysa sa ibang tao. Nang gabing yon, habang pauwi siya kasama si Pastora Miriam, mas mabigat ang isip niya kaysa noong papunta sila roon. Kamusta? Tanong ng pastora habang nagmamaneho. May nangyari ba sa inyo? Nagulat siya sa bigla nitong tanong. Wala naman pong nangyari. Medyo bastos lang po siyang magsalita. Pero hinintay niya po ako maging komportable. Mama, hindi ko po kayang biglain ang sarili ko. Hindi ko pa rin po matanggap sa puso't isipan ko lahat ng gusto ni Joseph. Kaya unti-unti ko pong susubukan. Tumango na lang si Pastora Miriam. Pero napansin niyang parang may bumabagabag dito. Hindi na alam ni Angel kung ilang beses na siyang bumalik para makipagkita kay Damian. Sa sulsol ni Pastora Miriam, pumupunta na siya roon palagi. Sa una, bawat punta niya roon ay may kasamang matinding hiya at kaba. Pakiramdam niya, palagi siyang gumagawa ng bagay na mali, kahit wala namang nangyayari sa kanila. Hindi niya pa rin matanggal ang pakiramdam na parang may tinatago siyang kasalanan. Kung may nagawa man sila, hanggang halikan lang. Dahil kapag naramdaman niya na ang haplos nito, pakiramdam niya ay nagkakasala na talaga siya. Naiintindihan naman yon ni Damian at nagtsatsaga na lang makinig sa kanya. Pakiramdam ko, masama akong tao. Bahagyang natawa si Damian. Naghalikan lang tayo, masamang tao ka na.
So kapag may nangyari sa atin, demonyo ng tingin mo sa atin. Hindi na tayo patatawarin ng Diyos mo. Divorce na naman kayo ni Joseph, hindi ba? Napanguso siya sa mga sinabi nito. Nababother talaga siya kay Damian kapag naririnig niya itong nagsasalita tungkol sa Diyos. Hindi kasi yon. Kasi nagdududa ako sa mga tinuro sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero minsan pakiramdam ko may mga bagay na mali kahit sinasabing tama. Sumandal si Damian sa upuan. At anong nararamdaman mo kapag naiisip mo yun? Napayuko si Angel. Takot. Baka kasi kapag nagiging masama na akong tao, napabuntong hininga si Damian. Alam mo, weird talaga ng religion minsan. Iba-iba ang interpretation. Hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Kasi lahat ng mga taong nagsasabing makadiyos sila, ipipilit sa'yo na silang tama. Parang sa halip na mapalapit sa Diyos, tinuturuan kang matakot sa sarili mong utak. Hindi naman masama ang faith. Mahinang sabi ni Angel pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Tumango naman si Damian. Hindi ko sinasabing masama. Hindi faith mo ang problema. Respeto ko na nananampalataya ka. Yung mga taong ginagamit yun ng problema. Bakit? Yung pastor at pastora na pinaniniwalaan mo, nakausap na ba talaga nila mismo ang Diyos para sobra kang maniwala sa kanila? Na kahit parang tingin mong baluktot, gagawin mo pa rin kasi nga masyado kang naniniwala. Saan ka naniniwala? Sa salita pa ba ng Diyos o sa mga salita nila? At saka, kung totoong mali ang nararamdaman mo, bakit parang kailangan mo pang pilitin ang sarili mo para paniwalaan ang tama? Nanahimik si Angel. Hindi siya makapaniwalang natutumbok lahat ni Damian ang mga tanong sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang minuto bago siya muling nagsalita. Pwede ba akong magtanong? Tumango si Damian. Go lang. Bakit? Bakit mo ginagawang trabaho na to? Na maging isang bayaran? Dinudungisan mo ang katawan mo at ang buhay mong pinahiram lang ng Diyos. Hindi maintindihan ni Angel. Kung mabait naman ito, kung marunong naman itong umintindi ng tama at mali, bakit ito gumagawa ng bagay na alam nitong kasalanan? Matagal bago sumagot si Damian. May kapatid akong may sakit. Matagal na siyang nasa ospital at walang ibang mag-aalaga sa kanya. Hindi sapat ang normal na trabaho kaya eto ang pinasok ko. Pero alam ko namang mali. Dagdag ni Damian habang napapangiti ng malungkot. Hindi naman ako mangmang. Naniniwala naman ako sa Diyos na sinasabi mo. Funny nga eh. Alam kong mali ang ginagawa ko pero gabi-gabi pa rin akong nagdadasal. Pinagdadasal ko na sana gumaling ang kapatid ko na matapos ng paghihirap niya. Napatingin ito sa kisame bago bahagyang tumawa ng mapait. Tapos may isip ko minsan, ang kapal ng mukha ko, no? Nanikip ang dibdib ni Angel para rito. Bakit? Gumagawa ako ng kasalanan para mabuhay siya. Tapos hihingi ako ng tulong sa Diyos at minsan iniisip ko, mahina nitong dagdag. May chance pa bang mapunta ako sa langit? Parang may kung anong bumagsak sa loob ni Angel. Hindi ito banal, hindi ito mabuti at pinipili pa rin gumawa ng mali. Pero katulad niya, nalilito na rin ito sa lahat ng dapat nilang paniwalaan. Angel! Tawag muli ni Damian sa kanya. Napatingin siya rito. Ano yon? Titig na titig ito sa kanya. Parang maraming bumabagabag sa puso at isipan nito. Alam kong silang nagpalaki sa'yo, pero mag-ingat ka. Hindi agad gumana ang isip niya. Anong ibig mong sabihin? Napakagatlabi ito. Tingin mo, random lang na sa akin ka dinala ng pastora mo. Dinala ka sa akin para akitin ko. Plano nilang palabasin na may iba ka na. Umawang ang bibig niya. Ano? Hindi magagawa ni Mama Miriam yan. Namungay ang mga mata ni Damian. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag to? Saan ka nakakita ng mother-in-law na kukonsintihin ang manugang niya na tumikim ng ibang lalaki? Pinapakuhanan ka niya sa akin ng video kapag may nangyari sa atin. Pero walang nangyayari sa atin bukod sa ramdam ko na hindi ka handa. Masyado kang inosente sa lahat ng to. Gusto nilang sa'yo ilagay ang dumi kasi malaking kahihiyan na nag-divorce kayo ng dati mong asawa at siya pang nag-initiate. Para dyan sa pastora mo, mas okay na ikaw ang mukhang nagkamali. Binayaran nila ako para sa lahat ng yon. I'm sorry. Kailangan ko lang talaga ng pera para sa kapatid ko. Parang may matalim na bagay na dahan-dahang sumaksak sa dibdib niya. Kapag nalaman ng ministry ninyo na si Joseph ang may gusto ng ganon, masisira siya. Patuloy pa ni Damian.
Tahimik na tumulo ang luha ni Angel. Hindi nila gagawin yon. Mahal nila ako, kinupkop nila ako, tinuruan nila akong maging mabuti. Bakit ganon? Bakit ganon sila? Napahawak siya sa bibig niya habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. At doon niya naisip na ang isang lalaking binayaran para pagsamantalahan siya ang mas rumispeto sa kanya kaysa sa mga taong tinawag niyang pamilya. Bakit? Umiiyak niyang tanong. Bakit nila gagawin yun sa akin? Tumatanaw naman ako ng utang na loob sa kanila. Inampo nila ako at mahal ko sila. Hindi naman niya kayang basta mapuot. Hindi ganun kadali. Ang mga ito ang nagligtas sa kanya noon, nagpalaki at naging mundo niya. Himik na umuwi si Angel. Mabigat ang bawat hakbang niya habang paakyat sa bahay. Ginamit siya, pinaniwala siyang siya ang problema. At ang pinakamasakit, mga taong minahal at pinagkatiwalaan niya ang gumawa noon sa kanya. Mahina niyang tawag pero mukhang wala ito roon. Kaya umalis siya para pumunta sa church. Tahimik na ang paligid dahil gabi na. Iilan lang ang ilaw sa loob ng gusali. Pagpasok ni Angel, agad siyang napansin ng matandang lalaki na nagbabantay sa baba. Pastora Angel! Gulat nitong sabi. Pinilit niyang ngumiti ng bahagya. Parang kahit pagtawag nito ng pastora sa kanya, hindi niya na talaga madama. Good evening po. Hahanapin ko lang po sana si Joseph. Wala po kasi sa bahay. Tumango naman ang lalaki. Nasa taas po yata si Pastor, kasama niya po si Andrew. Pakurap siya. Isa yon sa mga churchmate nila. Tahimik, mabait at isa sa mga close kay Joseph sa ministry. Salamat po. Mahina niyang sabi bago nagsimulang maglakad. Tahimik ang hallway nang makaakyat si Angel. At habang papalapit siya sa pintuan ng office, doon niya narinig ang isang mahinang ungol. Biglang naniga si Angel. Akala niya ay guni-guni niya lang, pero narinig niya talaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. At nang sumilip siya, parang tuluyang tumigil ang mundo niya. Nakita niya si Joseph sa ibabaw ng lamesa at nakahubad. Samantala, nasa likod naman si Andrew at patuloy na tinutulak ang sarili nito sa dati niyang asawa. Parang may malakas na puwersang tumama sa dibdib ni Angel. Napahawak siya agad sa bibig para pigilan ang tunog ng hikbi. Nanlalabo ang paningin niya. Yun na ang malinaw na dahilan. Yun na ang dahilan kung bakit malayo si Joseph. Kung bakit bihira niya itong hawakan. Kung bakit parang may bahagi rito na hindi niya maabot kahit anong pilit niyang maging sapat para rito. Hindi makapaniwala si Angel. Ang nagawa pa yon sa gusali kung saan nagdadaos sila ng mga pagsamba. Kasabay ng unti-unting pagkawasak ng imahe ni Joseph sa harap niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Angel habang nakatayo sa labas ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang inilabas ang cellphone. Hindi niya alam kung bakit ginawa niya yon. Siguro dahil takot siyang baliktarin ulit siya. Takot siyang palabasing baliw, marumi at siya ang problema. Kaya tahimik niyang pinindot ang video record. Paglabas niya ng gusali, tuluyan na siyang napaiyak ng malakas. Pagod na siyang isakripisyo ang sarili niya para sa mga taong hindi naman siya kayang protektahan. Maagang dumating si Angel sa church. Tahimik pa ang buong building nang makarating siya. Iilan pa lang ang tao sa baba at karamihan abala sa paghahanda para sa fellowship mamayang gabi. May mga kabataang nag-aayos ng monoblock chairs. May ilan namang naghahanda ng pagkain sa likod. Mahigpit niyang hawak ang bag niya at nasa loob noon ng flash drive. Hindi siya halos nakatulog kagabi, kakaisip kung tama ba ang gagawin niya. Ilang beses niyang binalak umatras. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na baka pwede na lang siyang umalis ng tahimik. Pero sa tuwing naiisip niya kung paano siya ginamit, kung paano siya planong sirain para lang maprotektahan si Joseph, parang may kung anong tumitigas sa loob niya. Bandang gabi, unti-unti nang napuno ang fellowship hall. At sa gitna ng lahat ng yun, tahimik lang si Angel sa may likod. Pinagmamasdan niya ang mga taong minsan niyang itinuring na buong mundo niya. Mga taong minsan niyang pinaniwala ang ligtas siya. Napatingin siya sa stage.
Nandoon si Pastor Daniel, nakikipag-usap sa ilang church leaders. Katabi naman nito si Pastora Miriam na mukhang abala sa pag-aasikaso. At nang mapadako ang tingin niya kay Joseph, parang may bahagyang kirot pa rin dahil katabi nito si Andrew at nakikipagtawanan. Next po nating panonoorin ang video presentation para sa anniversary fellowship natin. Nagsigawan at nagpalakpakan ng ilang tao. At doon siya huminga ng malalim. Tahimik na isinaksak ng facilitator ang flash drive na pinagpalit niya. Sa una walang nakaintindi ng video. May ilang segundong katahimikan habang lumilitaw ang video sa malaking projector screen. Nang naging malinaw na ang lahat, may narinig na siyang mga sigaw. Diyos ko! Ano yan, Joseph? Parang sumabog ang buong fellowship hall. Nakita ni Angel kung paano namutla si Pastor Daniel habang nakatitig sa screen. Kung paano napahawak sa bibig si Pastora Miriam. Kung paano nagsimulang magbulungan ang lahat. At sa gitna noon, tahimik lang siyang nakatayo. Parang ubos na siya para matakot pa. Patayin niyo yan! Sigaw ni Pastora Miriam. Biglang naglakad si Pastor Daniel papunta kay Joseph. Galit na galit ito at bago pa man makapagsalita si Joseph, malakas itong nasuntok ng sariling ama. Napasinghap ang buong church. Pastor! Sigaw ng ilang lalaki habang sinusubukang awatin ito. Anong kaimuralan ang ginawa mo? Sigaw ni Pastor Daniel. Namumula ang mukha nito sa galit. Sinungaling ka! Bakas ang pagmamakaawa sa mukha ni Joseph. Papa! Isa na namang suntok ang natanggap ng dating asawa ni Angel. Napahawak si Pastora Miriam kay Pastora habang umiiyak. Tama na! Huwag mo siyang saktan. Anak mo pa rin siya. Oo na! Biglang sigaw ni Joseph. Biglang natahimik ang paligid. Humihingal itong tumingin sa lahat. Punong-puno ng luha ang mata. Bakla ako. Pilit ko namang pinigilan pero hindi ko kaya. Hirap na hirap ako. Itong tunay na ako. Naniniwala pa rin ako sa Diyos pero bakit kailangan kong magtiis ng ganito? Bakit kailangan kong itago ang totoong pagkatao ko? May asawa kang tao! Bulalas ni Pastor Daniel. Doon na nagsalita si Angel. Hiwalay na po kami, Pastor. Matagal na. Siya po ang nakipag-divorce sa akin. Nagkatinginan sila ni Joseph. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito at napaluhan na lang muli. Bakas ang pagsisisi sa mukha nito. Alam mo ba, gaano ako natakot para sa'yo? Mahinang tanong ni Angel. Akala ko may mali sa akin. Pinag-isipan ko ang sarili ko gabi-gabi. Tapos yayayain mo ako sa ganun? Napapikit si Joseph habang umiiyak. Sorry, hindi mo ako minahal ng totoo. Sinabi mo lang yon kasi akala mo makakalusot ka. Hindi mo talaga ako gusto. Si Andrew lang ang gusto mo kaya iminungkahi mo sa akin yon. Gusto mo siya pero gusto mong manatili ang lihi mo. Sana naging totoo ka na lang sa sarili mo. Baka napatawad pa kita at natanggap kong naging totoo ka lang. Hindi sana ako nasaktan ng ganito. Habang nagkakagulo ang church, dahan-dahan siyang tumalikod. Lumakad lang siya palabas doon na minsan niyang itinuring na buong mundo niya. Mabagal nagsimula ang bagong buhay ni Angel. Pero sa unang pagkakataon, wala nang nagsasabi sa kanya kung sino siya dapat. Ilang buwan matapos ang eskandalo sa ministry, lumipat si Angel sa maliit na studio apartment sa kabilang lungsod. Nagtayo siya ng school for pottery workshop dahil mas hilig niya naman talaga yon kaysa maging isang pastora. Teacher Angel! Napangiti siya nang marinig ang tawag ng isa niyang estudyante. Tabingi na naman po ang vase ko. Mahina siyang natawa habang lumalapit sa mesa nito. Hindi tabingi. Sabi niya habang inaayos ang clay. Ang ganda nga ng pagkakahulma mo. Nagtawanan ang mga estudyante niya. Ginamit ni Angel ang perang nakuha niya nang maghiwalay sila ni Joseph para makapagsimula. May ilan din siyang naipon mula sa mga taon ng pagtuturo sa church noon. At kahit nahihirapan siyang tanggapin noong una, tinanggap din niya ang perang ibinigay ni Pastor Daniel. Biglang tumunog ang maliit na bell sa pinto ng studio. Napalingon siya at agad siyang napangiti. Late ka na. Bahagyang ngumiti si Damian habang papasok. Na traffic, eto naman, namiss agad ako. Napansin ni Angel ang maliit na paper bag sa kamay nito. O ano yan? Peace offering kasi alam ko magagalit ka kasi late na naman ako. Yung kapatid ko ang kulit,
Gustong sumama eh. Sabi ko hindi pwede. Magde-date tayo. Sabi ko sama na lang siya next week kapag nag-church tayo. Humalakhak na lang si Angel habang nagtatanggal ng dumi sa kamay. Pas ng 1 taon, tuluyan ang gumaling ang kapatid nito. Nagkaroon ulit ng pag-asa at tinigil na ni Damian ang trabaho nito bilang bayaran. Hindi naging madali ang relasyon nila ni Damian. Maraming gabi na natatakot pa rin siya. At si Damian, dala-dala rin ito ang sarili nitong sakit pero katulad niya, unti-unti rin itong hinahanap ang Diyos sa mga buhay nila. Iba na ang pananampalataya niya ngayon. Mas tahimik, totoo at hindi na nakabase sa utang na loob. Sa pagkakataong yon, pinili na ni Angel ang landas at pananampalataya na para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi nakabase sa takot, pananakit o bulag na pagsunod, kundi sa katotohanan, pagmamahal at kapayapaan. Ipinapakita rin ito na hindi masama ang magtanong at hanapin ang tama dahil binigyan tayo ng Diyos ng puso at isip upang makita kung ano ang mabuti at makatarungan. At higit sa lahat, pinapaalala nito na hindi tayo nais ng Diyos na mabuhay sa kasinungalingan at pagdurusa, kundi sa buhay na may dignidad, katotohanan at tunay na pagmamahal.